Hello, kumusta? Si Dudes po ulit. Welcome back po ulit sa aking tutorial ng Photoshop CS6 para po sa mga beginners. So ngayon, pag-aaralan po natin yung text, kung paano ito i-utilize, no? Gaya nung kayang gawin nung InDesign or yung Illustrator. So, pag-aaralan natin yung text formatting gamit ang itong type tool, itong path selection tsaka direct selection tool. Ito yung mga tools na basic na gagamitin natin sa pag-aaral nitong text. So, simulan na natin, no? May nakabukas na ako dito. So paano ba? Alam ko na napasadahan na natin to na before. Paano ba? So ngayon, basic lang yung horizontal type tool, usually yung ginagamit, no? So horizontal type tool, pag pinindot mo yan, nakikita mo yung icon mo na, or yung cursor mo na nagbabago. So when you click, ayan, may lalabas na, so pwede ka na mag type ng gusto mo. Halimbawa, may Photoshop. So check paano palakihin. Ito, pindot ka ulit dito, maraming option, pwede mo i-double click or mismo dito sa layer niya, click mo, masa-select na yung text na ginawa mo. So option na pagpapalaki, pwede ka dito sa may option bar, pwede mo i-slide, pwede mo palakin, or pwede ka mamili dito kung anong size ang gusto mo, or pwede mo rin ilagay yung gusto mo, yung desired mo na laki nung text mo, 100. Ayan, so, check mo lang. Okay, sobrang laki naman. So may ibang option din naman, Control T sa ating mga keyboard, tapos drag mo lang para hindi masira yung ano niya, yung forma nung text natin. Pindutin mo lang yung shift or shift alt. Ayan, yun kung paano siya palakin or textin, palitin, no? So control T sa keyboard natin, shift alt para sa center siya magbabago, sa center lang siya. So check mo lang. So isa din yun sa kung paano siya option para palakihin yung font mo or yung text mo. May isa pa, double click mo lang, tapos shift control, tapos yung less than or greater than na keys natin sa keyboard natin, yun yung isa sa mga option din kung paano palakin. Nakikita nyo, lumalaki siya. Pinipindot ko yung shift control, tapos yung greater than. Pag gusto mo paliitin yung text mo, pindutin mo yung less than na key, no? Tapos pwede ka rin magpunta dito sa character panel. Itong character panel, dito mo rin makikita yung mga options kung paano, halimbawa pagpalit ng text. Ayan, actually ang pagpalit ng text makikita mo rin dito yan, no? Ayan, pwede mo rin palitan ng text dito. Halimbawa, mamimili ka ngayon kung anong gusto mong text. Ayan, or dito rin, no? Pwede ka mamili ng text mo. Halimbawa, ayan. So pwede mong may option din na kung ano yung makikita mo dito sa option bar, makikita mo rin dito yan sa character. Itong character panel, makikita mo yan sa window
Tapos, character. Check mo lang yan, lalabas na to. No? Window menu bar, tapos character. Dito, pwede mo palitan yung font, yung laki, yung text. Gaano kalaki, bawa 70, 60. Ayan, gaya ng ginagawa natin kanina. Dito rin makikita mo kung paano, ito halimbawa, Photoshop. Dudes. 2,000. So, kung napansin nyo, halos sobrang dikit na siya, di ba? Pero pag ito ginamit nyo, set the leading, either slide nyo up, i-slide nyo siya yung ano yung gusto nyo ano. So ito yung dito kayo magpunta kung gusto nyo i-set sa ganyan. Ito naman kung ano yung gusto nyo. Ito yung sa set the tracking for the selected characters. So yan, pwede nyo eksperimentuhan to, no? So pwede nyo tanggalin yung bold nya or italic, or dito ka rin dito rin makikita tong mga to. So explore nyo lang tong character panel, no? At itong tracking, pwede mong gamitin yung alt tapos yung arrow key natin na left and right. Pwede rin natin gamitin yan para hindi na tayo pupunta sa panel, sa character panel. Pwede na tayo dumiretso sa alt or option bar sa ating mga keyboard, tapos plus yung arrow keys na left and right, no? So pwede nyo yung i-explore para hindi na kayo pupunta pa doon sa ano. Shift control naman, tapos greater and less than para palakihin natin yung text natin. So yun, ano pa ba, paano natin i-select yung ano, yung text natin para madali siyang ma-select. Instead na pupunta ka pa dito tapos double click mo, pwede na natin gawin yung double click dito sa layer natin. Ayan na, gusto siya nag-highlights. So ngayon naman pag-aaralan natin yung text on path, no? Paano siya gawin? Halimbawa pag gumagawa tayo ng logo, itong halimbawa ellipse tool gamitin natin, itong ellipse tool, tapos set natin yung into path. So halimbawa paano natin siya i-form ang circle talaga, pindutin nyo lang yung shift, kasi kung hindi iba-iba yung hugis niya. So pag shift, ano yan, puro talaga yan, perfect circle talaga yan. So halimbawa ito, gusto mong gumawa ng logo, hindi pa nakalayer. Halimbawa, delete natin. Halimbawa, ito sa gitna, maglalagay tayo ng text. Punta tayo sa sa type tool, tapos kung napapansin nyo, pag ilapit natin dun sa path natin, nagbabago yung cursor natin, no? May linya na ano, pag kinlik natin yan, makikita natin yung cursor na pwede na tayo magsulat dyan. Halimbawa, may Photoshop. Ayan. So click,
halimbawa yan, litan natin para halimbawa ganyan, lapit natin para makita. Ayan. Ito. So, kung napapansin nyo, paano natin baguhin yung posisyon ng text natin. So, gamit itong path selection tool tsaka direct selection tool natin, or itong path selection tool natin, ay dito natin magagawa yung pagpalit ng posisyon kung anong gusto natin or desired natin sa text natin. Ayan. So, pag kinlik natin tong natin lalabas to, itong path natin. So, paano ba gagamitin to? Kung makikita nyo tong dalawang arrow nito sa taas, ayan, yung kabilaan na triangle. Pag kinlik natin yan, tapos dinrag natin sa desired position natin, ayun yung trabaho niya ngayon, no? So, halimbawa, dahil nasa labas tayo, or nilabas natin yung cursor natin, tapos ayan, susunod dyan kung saan gusto mong ilagay yung text natin. Halimbawa dyan sa taas, ayan. So, kung gusto mo naman ilagay dito sa ilalim or sa loob ng ayan, pwede mo rin gamitin yan. Ilagay mo lang siya sa loob ng circle or yung path natin. Tapos pwede mong dalhin kung saan mo siya gustong dalhin, no? Halimbawa, baguhin natin yung tracking ng text natin. Pindutin natin yung T as shortcut key command sa ating type tool. Option or Alt, tapos arrow keys para ayan, para maganda naman. So, okay. Tapos isa pa, paano natin makontrol itong text natin? Gamit itong path selection tool natin. Kung nakikita niyo isang arrow na lang siya, ibig sabihin yan, pwede mo nang i-drag mo yan, tapos makikita mo magbabago. Ayan. Ayan. Ibig sabihin nito, pwede mo siyang i-limit, no? Pwede mo i-limit yung, ito yung bali opening, close niya, ito yung opening niya. So, halimbawa, i-drag mo to siya, halimbawa, hanggang dito lang. Ayan. Labas natin. Ayan. Pwede natin i-set to siya. Set, halimbawa, dyan lang siya. Hanggang dyan lang yung text natin, no? Pwede natin siyang i-limit. Ayan. Halimbawa, ganyan. So, pag nilakihan natin yung mga text natin, so kung saan yung sinet natin na ginawa natin kanina, pag nilakihan natin yan, hanggang dyan lang talaga yan. Either mawawala siya, tinan mo, nawala na yung P kasi sobrang laki na niya, kasi hindi na siya pwede, kasi nakaset lang siya dito, no? So, kung babaguhin natin yung setup natin dito, halimbawa, ayan, ibababa natin pa, yan, lumabas na yung P kasi binago na natin yung limit natin, nililimitahan natin yung text natin. So, ito ang importansya ng or kahalagahan ng path selection tool, no, sa Photoshop.
So, pag pwede na kayong gumawa ng mga logo or kasi alam niyo na kung paano siya i-set up. So, yun. Yung isa pa sa mahalaga na matutunan natin sa paano natin i-utilize yung text natin. So, halimbawa gusto mo nang hindi nakaganyan, hindi siya circle, or palitan natin yan, delete natin. Halimbawa gawa tayo ng path natin na hindi pantay. Halimbawa ito, yan ang gusto natin. Tapos punta tayo sa path. Nasaan na si path? Yan. Save natin. Okay. Yan. Since path to, may dadaanan yung text natin, no? Yan yung nagbabago yung ano niya pag nilapit natin. So pag nag-type tayo dyan, halimbawa may Photoshop. Asan yun? PHOT. So kung nakikita nyo nagtatype ako pero wala kayong nakikita, kasi tingnan nyo, nakaset lang yung, nakalimit lang yung area nya. So pag binago natin yan, hila natin dito, ayan, lumabas na yung buong tinap natin. So mali put sobra my Photoshop. So ayan, liitan natin, shift control, less than or greater than, ayan. Yan na siya. So, kung ano yung path na ginawa natin kanina, susunod lang yan siya. No? Tingnan natin. Ayan. Ganyan kaganda yung kayang gawin ng Photoshop. Ayan. So, isa pa yan sa mga kayang gawin ng Photoshop. So, basta importante, gawa ka lang ng path na pwedeng pag anuhan ng text mo. So, okay na dyan. Sunod naman is yung text wrapping naman. Yung text wrapping, halimbawa, gawa tayo ng ellipse dito. Pagpalagay natin ito mirror, no? Tapos gusto natin maglagay ng text sa loob mismo. Kung kanina, nakikita natin yung itong linya na to sa gilid lang nung path mismo yung susundan niya. Isa pang kayang gawin niya is, napapansin nyo, nagbabago yung cursor pag nilagay natin sa loob yung cursor natin o yung pointer natin. Pag pinasok natin siya, from here square, pag pinasok natin nagiging circle siya. So halimbawa pag naglagay tayo ng text, click mo lang, ayan, liitan natin yung font, click mo lang dyan sa loob, ayan. Tapos halimbawa magsusulat ka dito ang gusto mo, ayan na. Gamitin natin tong isa sa mga feature ng Photoshop, itong nasa type, ayan, nasa type menu bar natin, makikita itong paste lorem ipsum. So ito yung tinatawag na mag-generate ng concept. Since wala ka pang alam na isusulat, ito yung for the meantime, ito yung magbibigay kusa na mag-generate ng mga text. Ayan, no? Pag halimbawa delete natin yan para makita natin. Ayan, pag nagpunta ka dito sa type menu bar, tapos kinlik mo tong paste lorem ipsum, boom, ayan. So pag nilita natin yan, mas marami ka pang makikita dyan. Tawag nito, na-accommodate niya yung buong ano. Ayan. Ayan.
Yan, dito natin. Tapos baguhin natin yung yan. Sobra naman. Yan, tapos punta tayo dito. Masyadong yan. So tingnan nyo kung gaano kaganda yung kung anong kayang gawin ng Photoshop, no? Yan, halimbawa may mga shape kayo or path kayo, halimbawa yung nakaya nyong gawin yung gumawa ng path doon sa yung picture nyo, maglalagay kayo ng mga text doon sa loob ng subukan natin na gawin yan sa susunod na pag-aaral. So far ngayon, at least alam natin kung paano gamitin itong paano natin i-utilize itong text, no? Kasi medyo sumubra na rin tayo sa basic kasi nung gumawa tayo nung facial hair tsaka yung isa pa. So anyway, at least alam natin kung paano gawin, no? Click nyo lang sa loob, gawa ka lang ng path. So any path dito, diba, ito custom shape mo, yan, ito ginawa ko kagabi nung nakaraan. Naglagay ka ng text, yan, lagay ng type, paste, yan. So kusa na ano ba tawag nito sa max to this, nakalimutan ko. Basta ganun ang kayang gawin ng Photoshop. So ano pa ba, delete natin. Ano pa ba kaya niya is panghuli ay yung paano natin i-edit yung kasi nangyayari, halimbawa ito, gawa tayo dudes, yan, lakayan natin. Bakit ko naman ginawa yan? Isa sa mga kayang gawin ng Photoshop, palitan natin yung text. Yung ano lang, para makita natin. Yan, simple lang para yan pa natin para makita. Yan, halimbawa gagawa ka ng design dun sa text mo, kaso nga yung naka-default mo dito is eto lang mga to, no? Gusto mong gumawa ng sarili mo, halimbawa ngayon, isa sa mga kaya na gawin ni Photoshop ay yung gagawa ka ng work path niya. Bawa yan, gagawa ka ng work path. So paano gawin yan? Right click, tapos create work path. So could not complete your request because the type layer uses a fox bold type style. Sabihin, di mo magagawa yan kasi naka bold or gamit mo to. Pag in-click mo yan, subukan natin create work path. Ayan yung work path, hindi natin nakita kasi binura natin siya or kinloss natin. Ayan na siya. So pag in-off natin yung layer na dudes na to, ayan, sabihin ito na yung work path niya. So paano to siya gagawin? So gamit itong
path selection tool natin tsaka direct selection tool natin, magagawa natin yung gusto natin. So path selection tool, so pag in-click natin yung isa, pwede natin yan lahat ng ano na yan area movable na, or pwede mo na siyang i-edit. Pero since ang gamit natin is itong path selection, nasi-select niya lang yung area na gusto natin, yung kinlik natin, no? Nasi-select lang niya. Ang kayang mag-edit niyan si direct selection tool. Ayan, pag kinlik natin si direct selection tool sa area na gusto nating i-edit, so kung tingnan nyo, itong area na pinili natin is black siya, ito or solid, ito is walang laman, itong mga point nito na nakikita natin. Lapit natin, ayan, ito mga ayan, mga point na yan, sabihin itong solid black na to or square, yan yung kaya natin i-edit. So pag hinila na natin yan, ayan, nagbabago na siya, no? Ayan, so kaya na natin gawin yung gusto nating mangyari dun sa text natin. Halimbawa, control, press mo yung control, click mo yung ano, etong dalawa na to, instead na pipindot ka pa dito path selection or etong gusto mo direct selection tool. So pag ganyan naka path selection ka, gusto mo direct selection, pindutin mo lang yung control key natin sa keyboard, tapos click mo lang. Ayan. So alin dun yung napili natin, yun yung may edit natin. Halimbawa itong portion na to, so kung nakikita nyo, pinindot ko yung control, tapos pindutin ko ulit yung control, ayan, nagbabago na siya uli, buo na yung pinili niya, nagbago siya sa into path selection tool. So halimbawa ilalapit ko siya, gamitin ko yung path selection tool, yung buo. Pag kinontrol ko uli, gamit ko lang ito lang yung napipili ko. Bitawan mo na yung control mo, tapos pindutin mo yung shift para straight lang siya yung ano, ayan, no? So halimbawa ito naman, ito lang dalawa, lakihan ko rin, or control select, control T para ma-transform, flip into horizontal, ayan, tapos lipat natin, or kasi gagawa nga tayo ng sarili nating design, di ba? Halimbawa lang yan, depende na sa iyo anong trip nyo. Pindutin nyo lang yung shift para hindi siya, para straight talaga siya, kasi pag hindi mo pindutin yung shift, nagbabago yan. So shift, replace yung shift key, ayan na. Tapos ito naman, gusto natin control lang, ito lang natin, palitan natin yan, or halimbawa, kasi mahina ako sa design talaga eh. Ayan, control, ito yung kahinaan ko eh, design. Ayan, halimbawa lang naman, paano ba ang pangit naman, patay ng 2,000 dito, 2,000, lagyan natin off. Bakit siya nasa-select? Kasi 2,000 ang gusto kong ilagay dito. Right click, create work path. Nasa si work path. Path. Kasi hindi pala na-save yun. Mali. Balik tayo. Ayan. Kasi hindi natin na-save yung path na to. Anyway, dito tayo mag-off.
dito tayo magtatrabaho. Kay dudes na lang. Halimbawa, yan. Gamit ito para ma-control. Halimbawa, ganyan ang gusto ko. Ganyan lang ang trip ko. Ano ba naman yan? So, may option dito sa taas. Pag kinlik mo yan, control, pag kinlik mo yan lahat, may option dito. Pwede niya siyang i-merge. Ayan. So, isa-isang ano na yan. So, paano natin magagamit to? So, syempre, gagawa ka ng custom shape mo. Yan. Define custom shape. Halimbawa, lagyan natin ng dudes. Makikita mo na yan dun dito sa custom shape mo. Punta ka lang dito sa custom shape. Tapos, hanapin mo siya dito. Yan sa dulo. Ayan yung ito yung ginawa ko nung nakaraan, no? Ito yung ginawa ko. So hindi natin makikita yung hindi siya naka-fill kasi gamit natin yung path dito. Pag pinalitan natin ng shape yan, makikita natin yan. Ulit. Off. Gawa tayo ng shape, kulay. Ano ba yan? Bakit wala siyang kulay? Wala siyang kulay kasi ulit. Kaya siya walang kulay kasi hindi naka-fill. Punta tayo dito sa fill, shape. Ayan na. So, ayan na yung ginawa natin na customize or na-utilize natin yung text natin, no? Gamit itong work path, no? Create work path. So far yan po yung pag-aaral natin kung paano i-utilize itong text, no? Pag-aaralan natin kung paano natin ibaguhin yung font, paano i-select gamit yung mga control keys natin, paano gamitin itong text on path, yung pag-wrap ng text, at pag-i-edit ng text, no? Paano i-customize natin yung text natin. So, hanggang sa muli na pag-aaral natin at huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe para ganahan pa tayong gumawa pa ng mga tutorials. So, hanggang sa muli, maraming salamat at God bless us all.